Miss Love. Hindi ko inakala na mapupunta ako sa ganitong sitwasyon. Kung tutuusin, hindi ko naman to pangarap. Gusto ko lang talaga ng trabaho na may maayos na kita para maipagamot ang anak ko. Pero minsan, may mga alok na hindi mo alam kung pagpapala ba o dilubyo. Ito po ang aking kwento. Ako nga pala si Ivor, 31 years old, may asawa at may mga anak. At oo, hirap na hirap ako sa buhay. Ang anak kong si Lian ay may iniindang sakit sa baga. Kaya halos linggo-linggo ang check-up namin. At hindi sapat ang trabaho ko sa palengke. Pati na ang paminsan-minsang pagmamaneho sa nagiging gastos namin sa kanya. At doon pumasok si Ninang Helena. Ninang namin sa kasal ng asawa ko. Hindi talaga kami close kay Ninang Helena. Malayong kamag-anak ito ng aking biyanang babae. Pero kilala naman siya sa buong bayan namin. Isang mayaman at eleganteng babae. Laging nakaperlas at mamahaling pabango. Byuda na. Matagal ng panahon na namatay ang asawa niyang negosyante. 50 na ito mahigit pero kung titignan mo, parang nasa early 40s pa. Napakaputi, makinis, laging maayos ang buhok at higit sa lahat, may aura ng babaeng sanay utusan ang lahat. Sanay utusan ang mundo, hindi ang mundo ang uutos sa kanya. Isang hapon noon, habang nakaupo ako sa waiting area ng private clinic, bigla ko siyang nakita. Papalabas siya ng consultation room, naka-white dress at may bit-bit na folder. Parang eksena sa pelikula. Napatingin siya sa akin at agad naman akong nagbaba ng tingin. Sino ba naman kasi ako para pansinin niya, hindi ba? Pero lumapit siya. Mukhang natandaan niya ako. Ivor. Napatingala ako. Ninang, magandang hapon po. Ang anak mo bang may sakit? Tanong niya habang tinitingnan si Lian na nakahiga sa kandungan ng asawa kong si Trina. Kumusta ka, Trina? Ang nanay mo, kumusta? Maayos naman po. Opo, ang anak ko po ang may sakit. Sagot ko naman. Tumango siya, pero may kung anong lalim sa tingin niya na para bang may binabasa sa akin. Nagtatrabaho ko ba ngayon sa palengke? Malaki bang sinasahod mo? Depende ho sa kita. Pero kulang na kulang po para sa check-up niya. Hindi ko alam kung bakit ko nasabi yon. Siguro dahil pagod na rin ako. Siguro dahil minsan, kahit lalaki ka, napipilitan ka ring aminin sa sarili mong hirap ka na. Tumango siya ulit, tsaka nagsalita ng pasimple. Pumunta ka sa bahay bukas, kailangan ko ng bagong driver. Marunong ka, hindi ba? Ganun lang yun. Para bang pinulot niya ako sa putikan. Tuwang-tuwa kami noon ng asawa ko. Sabi namin sa wakas, makakaahon na kami. Kinabukasan, naroon na agad ako sa malaking bahay niya sa subdivision. Nakapolo pa ako at nagpagupit. Para naman hindi nakakahiya. Pinatuloy ako ng maid. Pinaupo sa sala. Parang hotel yung loob. May malaking chandelier, mamahaling sofa, at puro frame photos ng mga travel nilang mag-asawa noong nabubuhay pa ito. Ilang minuto pa, bumaba si Ninang Helena. Naka-black silk robe. Simple pero ramdam mo ang yaman. Maaga ka. Sabi niya habang iniikot ang baso ng wine. Pasensya na po, Ninang. Sanay lang po. Umupo siya sa tapat ko, tsaka ako tiningnan ng diretsyo. Yung tipo na para kang hinuhubaran kahit hindi ka pa hinahawakan. Kailangan ko ng driver na maaasahan at hindi mag-iiwan ng problema. Sabi niya. Oo naman po, Ninang. Hindi naman po ako ganun. Good. Umangat ang sulok ng labi niya sa isang maliit pero makahulugang ngiti. Lalakihan ko ang sahod mo, Ivor. Para akong nanlamig ng mga oras na yun. Talaga ho?
Oo, pero tumingin siya sa gilid habang iniikot ang wine sa baso. Gusto ko ng loyalty. Yung tipong hindi ka aalis basta-basta kapag may iba pang nag-alok sa'yo. Hindi ho. Wala naman na pong ibang tatanggap sa akin. Tumingin siya ulit sa akin. This time, mas malamlam. Mas parang may gustong ipahiwatig. Ivor, tawag niya. Mas mabagal ang tono. Willing ka bang tumanggap ng dagdag? Kung may dagdag din akong hihingin. Naguluhan ako sa sinabi niya. Ano hong ibig niyo pong sabihin, Ninang? Binaba niya ang wine, nilapag sa mesa, at dahan-dahang lumapit sa akin. Yung masyadong malapit. Umupo siya sa tabi ko, at doon ko naamoy ng malapitan ang pabango niya. Vanilla. At mamahalin. Mainit ang hininga niya nung magsalita siya. Matagal na akong mag-isa dito sa bahay na to, Ivor. At matagal na rin na walang nag-aalaga sa akin. Matagal nang walang kasakasama, lalo na sa kama. Naapalunok ako. Ninang, hindi kita pipilitin. Hinawakan niya ulit yung wine, tapos hinawakan niya yung braso ko. Magaan, pero ramdam ko ang panginginig ng dibdib ko. Pero gusto ko ng taong mas kaya kong pagkatiwalaan. Mas kaya kong lapitan at handang tulungan ako. Hindi ko alam kung ano ang sumagi sa isip ko. Ang anak ko, ang bayarin, ang asawa kong halos umiiyak gabi-gabi lalo sa kakaisip kung saan pa kami kukuha ng pera. At sa kabilang banda, ang init ng kamay ni Ninang Helena sa braso ko. Kung tatanggapin mo, bulong niya, dadagdagan ko pa ang sahod mo kada buwan. Parang may humatak sa loob ko. Parang may dalawang boses na nag-aaway, isang mali at isang desperado na. Tulungan mo rin ako sa paraan na kailangan ko. Dagdag pa niya. Hindi na niya kailangan ipaliwanag kung ano yon. Tumingin ako sa kanya. Mapula ang kanyang labi. Sa mga mata niyang may halong lungkot at pagnanasa. Sa katawang hindi mo aakalain na 50 taon na, pero mas maayos pa sa karamihan ng mga babaeng kakilala ko. Ninang, bulong ko, sigurado ho ba kayo? Siguradong sigurado, Ivor. Sagot niya habang papalapit ang mukha sa akin. At hindi ko hahayaang magsisika. Hindi ko alam kung ako ang lumapit o siya ang unang humalik. Basta naramdaman ko na lang ang init ng labi niya sa labi ko. Malambot at halatang sabik. At sa unang pagkakataon, nakalimutan ko ang problema ko. Ang pagod, kahit ang sarili kong asawa. Magaan niyang hinila ang kamay ko papunta sa bewang niya. At doon ko naramdaman ang pag-ikot ng mundo. 1, 2, 3 tibok, tapos wala na. Dinala niya ako sa guest room niya sa pinakalikod ng bahay. Tahimik doon at madilim, at masyadong delikado para sa isang lalaking tulad ko. Nung magsara ang pinto, hindi na kailangan ng salita. Ang alam ko lang, iyon ang araw na nagsimula ang lihim namin ni Ninang Helena. At hindi ko alam kung papunta ba ako sa kapahamakan o sa bagong buhay na hindi ko naman hinihingi. Hindi ako nakatulog ng maayos pagkatapos ng gabing yon. Hindi ko rin alam kung paano titignan ang sarili ko sa salamin. Para akong sinampal ng katotohanan. May nagawa akong hindi dapat. May tinawid akong linya na alam kong pwedeng sumira sa relasyon namin ng asawa ko. Pero sa kabila ng bigat sa dibdib, hindi ko rin kayang itanggi. May parte sa akin na hindi nagsisisi. May trabaho ako, may pera. Kinabukasan, maaga ulit akong umalis at pumasok sa bahay ni Ninang Helena. Hindi ko alam kung paano siya harapin, kung magiging awkward ba, kung magsisisi ba siya o kung tatanggapin niyang nagkamali kami pareho. Pero pagpasok ko pa lang, bumungad si Maming, ang maid. Nasa beranda po si Ma'am, sabi niya habang nag-aayos ng base. Huminga ako ng malalim.
Lumakad papunta sa beranda na parang aakusahan ako ng kung sinong espiritu. Pagdating ko doon, nakita ko siyang nakaupo, nakasleeveless ng beige top at nakadikwatro ang mga binti. Habang nagkakape siya, para siyang businesswoman sa magazine. Pagtingin ko sa kanya, parang wala namang kakaiba. Parang wala namang nangyari kagabi. Pero paglingon niya sa akin, iba ang tingin na binigay niya. Tingin ng babaeng may lihim. "Good morning, Ivor." Sabi niya sabay ngiti na hindi ko matukoy kung nakakaaliw ba o nakakatakot. Good morning ho, Ninang." "Halika, umupo ka muna." Umupo ako sa silyang kaharap niya. Medyo naiilang pa rin ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong mag-apologize o dapat bang magpanggap na normal lang lahat. Pero siya ang nauna. "Tungkol kagabi?" Sabi niya habang hawak ang tasa ng kape. "Ayoko ng drama, Ivor." Natigilan ako. "Ninang, pasensya na po. Hindi ko po." Tinaas niya ang kamay niya. Pinutol ang salita ko. "Wala kang kailangan i-explain. Wala rin akong pagsisisihan." Bumuntong hininga siya tsaka tumingin ng diretso sa akin. "I'm not a little girl. I know what I'm doing." At tingin ko, alam mo rin naman ang gusto ko. Hindi ko agad nakuha ang ibig niyang sabihin, pero nung maramdaman ko yung ngiti niya na may halong lambing at kumpiyansa, alam kong hindi na niya ako bibitawan ng basta-basta. "Simula ngayon," dagdag niya, "2 ang posisyon mo sa bahay na ito." Natigilan ako bigla. "2 po?" "Amo mo ko bilang driver." Pero tumigil siya, tsaka dahan-dahang tumagilid ng kaunti para mas makita pa ang mukha ko. "Kailangan din kita bilang isang lalaking pupuno ng pangangailangan ko. Naiintindihan mo ba, Ivor?" Parang sumikip ang dibdib ko. Hindi dahil sa hiya, dahil sa kung paano siya magsalita, sa kung paano niya sabihin. Hindi siya desperada, hindi siya nangaakit, hindi rin siya nakikiusap. Prangka siya, diretso, walang paligoy-ligoy. At doon ako higit na natatakot. Kasi ang babaeng ganito, kapag may gusto, nakukuha niya. "Ninang," bulong ko, "sigurado po kayong ayos lang to?" "Ayos lang," sagot niya. "As long as maingat tayo. As long as walang nakakakita." Tumayo siya, nilapag ang tasa at humarap sa akin ng buong buo. Para bang CEO na nagbibigay ng utos. "At as long as hindi mo ako iiwan, Ivor." May kung anong tumama sa dibdib ko. Hindi ko alam kung konsensya ba yun o responsibilidad. Opo, sagot ko na halos pabulong na. "Hindi ko kayo iiwan." Gumiti siya, pero iba ang ngiti na yun. Hindi kilig, hindi lambing. Mas parang assurance. Parang sinasabi niyang tama ang naging desisyon niya sa akin kagabi. "Good," sabi niya, "kasi marami pa tayong aayusin." Araw-araw, sinusundo ko si Ninang Helena. 20 minuto bago siya lumabas ng bahay. May assistant siyang nagbibigay ng schedule at reminders. Pero ang hindi alam ng iba, bago pa man kami umalis, kakatok muna ako sa pintuan ng maliit na study room sa 2nd floor, kung saan niya ako pinapatawag. Kung saan kami nag-uusap ng hindi amo at driver. Kung saan minsan, hindi na salita ang nag-uusap sa amin. Hindi naman kami araw-araw, pero sapat para hindi ko makalimutan ang amoy ng pabango niya. Yung himig ng boses niya kapag malapit siya sa tenga ko. At kung paano niya ako tinitignan na para bang ako ang unang lalaking minahal niya mula nung mamatay ang asawa niya. Minsan iniisip ko, bakit ako? Bakit hindi yung mga negosyanteng nanliligaw sa kanya? Yung mga mayayamang nasa edad na niya o kaedad niya? Yung mga may kotse, may negosyo, may sariling bahay? Bakit ako na driver na walang pera? Hanggang isang gabi, habang hinahatid ko siya mula sa dinner meeting,
Sumagot siya kahit hindi ko naman siya tinatanong. Alam mo, Ivor, sabi niya habang nasa likod siya ng kotse. Yung mga lalaki na kaedad ko puro takot. Takot na mas marami akong pera sa kanila. Takot na baka hindi nila ako kayanin. Tumingin ako sa rear view. Hindi siya nakatingin sa akin, pero halatang malalim ang iniisip niya. Pero ikaw? Pagpapatuloy niya. Wala kang pakialam kung mas mataas ang estado ko. Hindi mo ako tinatrato ng trophy. Hindi mo rin ako tinatratong charity. Napatingin siya sa salamin. Saktong nagtagpo ang mga mata namin. Kaya naman ikaw ang pinili ko. Parang may humatak sa puso ko. Hindi to pag-ibig. Marunong akong kumilala ng pag-ibig at hindi to yun. Ito, koneksyon, lihim, pangangailangan, at delikadong pagkapit sa isa't isa. Isang gabi na hindi ko inaasahan. Pagdating namin sa bahay, pinark ko yung kotse. Akala ko tapos na ang araw, pero bigla niyang binuksan ang pinto. Tumayo sa tabi ko at sinabing, may kailangan tayong pag-usapan ngayon. Sumunod ako papasok. Pagpasok sa loob, tumigil siya sa hallway at humarap sa akin. Gusto ko ng mas malinaw pa na kasunduan. Kinabahan ako. Ano hong klaseng kasunduan? Humarap siya ng malapitan. Malambot ang boses pero matigas ang pananaw. Wala kang sasabihin sa asawa mo. Nakatitig siya sa akin. Wala kang sasabihin kahit kanino. Isa pang titig. At hindi ka lalayo sa akin hanggat hindi ko sinasabi. Nanlamig ang batok ko. Para akong nahuli sa bitag na hindi ko nakita. Pero kapalit? Sabi niya, dahan-dahang hinahawakan ng pisngi ko. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo. Pati na rin ang anak mo. Ng buong pamilya mo. Kilala mo ko, Ivor. Kaya kong gawin yan. Napalunok ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o matakot. Opo, Ninang. Sagot ko. Susundin ko po kayo. Ngumiti siya. Sa unang beses na may halong lambing, hindi kontrol. Good. At doon niya ako hinalikan ulit sa labi. Mas mabagal. Mas may halong pagmamay-ari. At doon ko na-realize ang totoo. Hindi lang pera ang inaalok niya. Hindi lang katawan ko ang hinihingi niya. Gusto niya ako. Buong buo. Mula sa halik na punta kami sa kwarto niya. Doon ko unang nakita yung silid niya. Napakalaki. Napakaaliwalas. Halatang mayaman ang nakatira. Isang sopistikadang babae. At doon, isa-isa kong kinalas ang lahat sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Hanggang sa muling naglapat ang labi naming dalawa. At kapalit ng pera, sinisigaw niya ang pangalan ko. Isang sigaw na hindi ko makakalimutan dahil tila dinadala ko siya sa lugar na ngayon niya lamang muli natagpuan. Hindi ko alam kung paano ko kinaya ang mga sumunod na linggo, Miss Love. Para akong may dalawang buhay. Isa sa bahay namin kasama ang asawa kong si Trina at ang mga anak ko. At isa sa malaking bahay ni Ninang Helena kung saan ako hindi lang driver, kundi lalaki rin niya. At habang tumatagal, nararamdaman kong dumidikit ako sa mundong hindi naman dapat akin. O baka mas tama sigurong sabihin, nilalapit niya ako. At unti-unti, hindi ko na alam kung paano aalis. Isang hapon, pauwi na kami mula sa grocery run niya. Tahimik sa loob ng kotse. Siya nakatingin sa bintana habang iniikot-ikot ang singsing na nasa daliri niya. Yung wedding ring na hindi pa rin niya inaalis kahit ilang taon nang patay ang asawa niya. Ako naman, pilit nag-iisip kung paano ko ba iaayos ang lahat nang hindi siya napipikon. Kung paano ko ba sasabihin sa kanya ang laman ng isip ko. Kasi lately, parang lumalalim yung pagkakakapit niya sa akin. Ivor, tawag niya nang hindi tumitingin. Bakit tila tahimik ka ngayon?
Wala po, Ninang. Napagod lang siguro. Hindi niya tinanggap ang sagot ko. You're lying. Diretso, walang emosyon. Napabuntong hininga ko. Iniisip ko lang ho. Baka hindi na to tama. Iniisip ko lamang kayo. Ang dangal nyo. Ang dignidad nyo bilang babae. Lumipat ang tingin niya sa akin sa rearview mirror. To my surprise, hindi siya nagalit. Hindi rin siya nagsungit. Tumango lang siya. Mabigat pero kalmado siya. Kahit ako, Ivor, alam kong mali. Nagulat ako sa honesty niya. Pero hindi ibig sabihin nun, titigil tayo. Dagdag pa niya. Pinilit kong ngumiti. Hirap man. Hindi po ba kayo natatakot? Natakot ako noon. Sagot niya. Nung namatay ang asawa ko, pakiramdam ko wala nang halaga ang buhay ko. Ang yaman, bahay, negosyo. Wala namang silbi kung wala naman akong kasama at katuwang. Lalo na sa gabi. Hindi ko alam bakit, pero para siyang batang nag-admit ng sikreto. Masyadong totoo. Ayoko nang madurog ulit. Bulong niya. Kaya pinipili ko kung sino ang pinapalapit ko, Ivor. Parang may humaplos sa dibdib ko. Kasama ako doon, tama ho ba? Tanong ko na hindi ko naman balak itanong. Gumiti siya. Ngiting may lungkot at pag-asa. Tama ka. Kasama ka. Isang gabi, tawag siya ng tawag. Pero hindi ko naman masagot-sagot. Nasa bahay kasi ako noon at kumakain kami ng hapunan na simple lamang luto ng asawa kong si Trina. Pero sa bawat pag-vibrate ng cellphone ko, para akong tinutuhog sa sikmura. Han, sabi ni Trina, may problema ba? Kanina pa yan tawag ng tawag. Si Ninang, may kailangan yata. Bakit hindi mo nalang sagutin? Baka mamaya kailangan ka niya ron. Hindi na siya nagtanong ulit. Pagkatapos kumain, tinulungan ko si Lian sa pag-inom ng gamot niya. Pagkatapos noon, tsaka ako lang sinagot yung tawag ni Ninang Helena. Pero, iyak ang sumalubong sa akin. Umiiyak siya. Ivor, halika dito. Ngayon na. Para akong tinusok ng karayom sa batok. Bakit po? Anong nangyari? Hindi siya sumagot ng diretsyo. Humikbilang at huminga ng malalim, na para bang nahihirapang magsalita. Pakiramdam ko, babalik lahat ng sakit. Ayoko nang mag-isa, Ivor. Yun ang sabi niya. Paparating na po ako, Ninang. Papunta na ako. Hindi niya sinabing bilisan mo. Hindi niya sinabing kailangan kita. Pero ramdam ko yun. Kailangan niya ako. At ako kahit ayokong aminin, gusto kong pumunta. Gusto kong nandun ako. Mabilis akong nagpaalam sa asawa ko, kahit nagtataka siya. Pagdating ko sa bahay, madilim lahat maliban sa maliit na ilaw mula sa loob ng private office niya. Tinatawag ko siya pero hindi siya sumasagot, kaya pumasok na lamang ako doon. At doon ko siya nakita. Nakaupo siya sa may sahig, nakasandal sa pader. Hawak ang picture frame nila ng asawa niya. Nagyayelo yung dibdib ko. Hindi ko siya kailanman nakita ng ganun. Naalala ko siyang masyado. Bulong niya. Ayoko na talaga. Ayoko nang masaktan. Paulit-ulit na lang. Hindi ko alam kung anong gagawin. Pero lumuhod ako sa tabi niya. Kinuha ang frame at dahan-dahang tinabi. Ninang, hindi nyo naman kailangan balikan yung sakit. Nandito po ako, sabi ko. At doon tumingin siya sa akin. Luwaan, pero may kakaibang kislap sa mga mata niya. Ivor, pwede mo ba akong yakapin? Hindi yun utos, hindi request, kundi pakiusap. Hinila ko siya papalapit. Ramdam ko ang lamig ng balat niya, ang bilis ng paghinga niya, at ang bigat ng lahat ng iniipon niyang damdamin sa loob ng ilang taon. At unti-unti, humigpit ang yakap niya sa akin. At bago ko pa napigilan ang sarili ko,
Hinawakan niya ang mukha ko at hinalikan ako. Hindi tulad ng dati na puno ng pagnanasa. Ito, puno ng sakit, puno ng takot, puno ng paghahanap ng init na matagal niya nang hindi nararamdaman. Ivor, bulong niya habang hinahawakan ang likod ng batok ko. Ayokong mag-isa ngayong gabi. At kahit alam kong delikado, kahit alam kong mali, hindi ako umatras. Hindi ako umalis. Doon mismo, sa sahig ng office niya, nangyari ang isang bagay na mas malalim kaysa sa mga una. Hindi ito basta katawan lang. Hindi ito basta kasunduan. Hindi ito dagdag na sahod. Ito yung klase ng pagsuko na hindi mo na maibabalik. Nagawa namin ang dapat hindi mangyari habang umiiyak siya. At ako naman, tahimik lang, hinahayaan ko ang sarili kong madala ng damdamin. At pagkatapos, nakatulog siya. Doon ko nakita ang babaeng hindi nakikita ng mundo. Ang babaeng hindi sopistikada, hindi sosyal, hindi nangungontrol, kundi babaeng durog na durog sa loob, takot na takot. At ako ang pinili niyang sandalan. Pag-uwi ko, madaling araw na, tahimik na ang bahay. Nasa sala na si Trina, nakatulog habang hinihintay ako. Napatingin ako sa asawa ko, sa babaeng hindi ko kailanman sinaktan. At doon ako nakaramdam ng bigat. May ginagawa akong mali sa lahat ng paraan. Pero bakit hindi ko rin naman siya magawang maiwan? Bakit parang kahit mali, hinahanap ko rin naman ni si Helena? At bakit hindi ko kayang tanggihan ang mga mata niyang punong-puno ng pakiusap at pagkapit? Pumasok ako sa kwarto para tingnan ang mga anak ko. Humiga ako sa tabi nila. Para sa inyo lahat to, bulong ko. Pero habang sinasabi ko yun, hindi ko alam kung sino ba ang niloloko ko. Ang asawa ko ba o ang sarili ko? Makalipas ang ilang araw, sinabi niya sa akin na, Ivor, kung gusto mong magpatuloy sa trabaho mo rito, open ka. Hindi siya humiling, hindi rin siya nakiusap. Hindi niya rin ako pinilit. Pero yung ngiti niya, yung tipong hindi ko maalis sa isip ko. Yung tipong babae na kay tagal nang nag-iisa sa buhay, sa bahay na sobrang laki, at ngayon lang ulit may nakasama. Kaya bumalik ako, hindi dahil sa pera, pero dahil may nabuo sa pagitan namin na hindi ko maipaliwanag. Naging mas madalas ang pagsasama namin. Kung dati boss, driver ang tingin ko, ngayon naging magaan na. Nagkakape na kami ng sabay tuwing umaga. Minsan nagbabanding kami sa beranda na para bang magkaedad lamang kaming dalawa. At isang gabi, habang sabay kaming naglalakad sa hardin, bigla niyang sinabi, Alam mo, Ivor, na-realize ko, ang sarap pala talaga ng may kasama, ng may inaasahan. Ngumiti ako, pero sa loob ko may kumirot. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil may bahagi ng sarili ko na natatakot. Natatakot na tumawid sa linya. Dahil kahit anong gawin ko, may pamilya pa rin akong naghihintay sa akin. Pero bawat araw na kasama ko si Helena, mas umaabot kami sa lugar na hindi ko inaasahan. Malambing, masaya, tahimik, at minsan napakalapit. Isang hapon, sinamahan ko siya sa charity event. Nakagaon siya noon. Simple lang pero napaka-elegante. At sa harap ng maraming tao, niyaya niyang tumabi ako sa kanya. Hawak niya ang kamay ko. Huwag kang mahiya, Ivor. Nandito ka para sa akin. Bulong niya. Una, naiilang ako. Pero nang ngumiti siya, parang nawala lahat ng duda ko. Para kaming dalawang taong nagpapanggap na walang hadlang, edad, estado, pangalan. Pag-uwi namin, hindi siya nagsasalita. Niyakap niya lang ako ng mahigpit habang nakaupo kami sa sala. Alam mo, Ivor, ang tagal-tagal ko nang hindi sumaya ng ganito.
Hindi ko alam kung anong sasabihin, kaya nilakap ko na lamang din siya pabalik. Sumunod na linggo, mas naging totoo ang lahat. Hindi na bawal tingnan siya sa mata. Hindi na awkward ang paghawak ko sa kanya. Hindi na kami nagtatago sa likod ng pinto. Pero habang lumalalim, lumalaki ang pangamba ko. Isang gabi, kasama ko ang mga anak ko at ang asawa ko. Nagdala ko ng vitamins at pagkain. Masaya silang naglalaro, nagtatawanan. Hanggang sa nakatanggap ako ng mensahe. Ingat ka pa uwi ha? Namiss kita kaagad. Napahinto ako, Miss Love. Pamilya ko sa kaliwa. Si Helena sa kanan. Ako sa gitna. At wala akong idea kung saan ba dapat tumayo. Pagbalik ko sa mansyon, nakita ko siyang nakaupo sa beranda. Hindi naman siya umiiyak, pero kitang-kita sa mga mata niya ang lungkot. Tumayo siya, lumapit siya, hinaplos ang pisngi ko. May iniisip ka? At alam kong tungkol to sa pamilya mo. Hindi ko siya tiningnan. Hindi ko kaya. Umupo siya sa tapat ko. Iver, hindi kita hinihila palayo sa kanila. Hindi kita inaangkin. Pero kailangan kong malaman. Gusto mo ba talagang manatili pa? Hindi ako makasagot. Kaya siya na ang nagsalita. Kung ako ang tatanungin mo, gusto kitang manatili sa buhay ko. Gusto kong makasama ka. Gusto kong maramdaman na kasama kita araw-araw. Nag-init ang dibdib ko sa bigat ng sinabi niya. Pero hindi pa siya tapos. Pero kung masisira ka dito, kung masasaktan mo ang pamilya mo, Iver, kaya kitang pakawalan. Ayokong maging dahilan ng pagkawasak ng pamilyang meron ka. Lumapit siya at hinalikan ako sa pisngi. Ang tanong, ano bang gusto mo, Iver? Doon, Miss Love. Doon po ako tuluyang natamaan. Hindi dahil sa takot, hindi sa hiya, kundi dahil sa totoo niyang pagmamahal, kahit hindi niya sabihin ng direkta. Kinabukasan, parang walang nagbago sa amin. Nag-almusal pa rin kami, nagbibiro pa rin siya. Tinawag pa nga niya akong mahal nang hindi sinasadya. Tapos natawa kaming dalawa. Pero sa loob-loob ko, may desisyon akong kailangang harapin. Hindi ko siya masagot kahapon. Kaya ngayon, habang mag-isa ako sa kwarto ko, sa servant quarter, sinusulat ko to bilang huling tanong sa sarili ko. At sana'y matulungan niyo ko. Miss Love, eto talaga yung bumabagabag sa akin. Itutuloy ko pa ba to? Ang relasyon namin na kahit bawal, nagbibigay sa kanya ng saya. Ang relasyon na kahit komplikado, nagbibigay sa akin at sa pamilya ko ng kapayapaan. Ang relasyon na alam kong mali sa mata ng Panginoon. O ako na mismo ang lalayo para hindi masira ang pamilya ko, para hindi masunog ang konsensya ko, para hindi kami mahulog sa hinaharap na hindi naman namin kayang hawakan. Sa totoo lang, hindi ko alam ang sagot, Miss Love. Mahal ko si Helena sa paraan na hindi ko inaasahan. Pero mahal ko rin ang pamilya ko. At ngayon, Miss Love, nakatingin ako sa pinto ng kwarto ko. Iniisip kung papasok pa ba ako sa buhay niya bukas. O ito na ang huling araw ko sa mansyon. Kaya ito ang tanong ko sa inyong lahat. Itutuloy ko pa ba? O panahon na para ako mismo ang lumayo? Maraming salamat po sa mga magbibigay ng payo sa akin. At maraming salamat, Miss Love, sa pag-share po ng aking istorya.